Itinatayang mahigit kumulang 20 typhoon cyclones ang nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility kada taon. At patapos nitong buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre ay 6 na magkakasunod na bagyo ang tumama sa Pilipinas. At 3 rito ay super typhoon at isa na ang nasalanta ng bagyo ay ang Lucena City, kung saan matinding pagbaha ang naidulot nito. Maraming kabuhayan ang natigil at nagkikahos. Delubyo nga kung tawagin, lalo na sa mga buhay na hindi makaboses sa kanilang kaligtasan. Pero ano nga ba ang mga sanhi? Bakit na lamang ganito ang epekto ng pananalasa ng mga bagyo sa atin? Maganda at malinis dati ang Dalahican, lalo na itong kanilang dagat. Pero sa pagdaan ng maraming panahon at hindi makontrol na pagdami ng tao, ay siya ring pagdami ng pagkonsumo sa kanilang pangangailangan. Kaya dumarami rin ang polusyon at basurang itinatapon sa dagat. Nadala na rin ng walang disiplina at sapat na kaalaman kung ano nga ba ang magiging epekto nito. Ilang taon na po ba kayong nanirahan sa Dalahican? 1972 ako dito. Ilang taon na. Sa inyo pong natatandaan, dati po bang ganito na ang Dalahican? Ano po ang kaibahan sa dati sa ngayon? Ang malaking pinagkaiba ngayon. Alam ba kung bakit? Dumami ang tao ng Dalahican. Tapos ay nag-agawan sila sa mga kabuhayan. Tulad ng mga pangingisda na yan, nagkaroon ng mga illegal, nag-iba't ibang ano. Kasi kung hindi yan marami, ay walang mag-aagawan, walang sapat yung ay tayo kasi alam mo yung port yan, lumadayo yung taga-ibang lugar para dito mamuhay, kung ano yung kanilang alaman, negosyo ba o ano. Pagdating naman po sa basura, noon po makalat or malinis? Malinis pa nung araw. Ngayon kasi dumami ang ating tao, lumawak ang populasyon, dumami yung mga iba't iba, mga sitseriya na yan, mga kung ano, mga pinagbalatan na yan, nakangalat yan dyan. Wala pang diaper nung araw. Ngayon ang alat na diaper doon. Nakita nyo pag-araw, mga tinatapon nila dyan. Pag minsan hindi ako pag natatapat doon sa aking cottage. Adampot yan, sinasakon sa ako ko yan. Maraming issue ang kinakaharap ng Dalahican at isa na nga rito ang paglala ng polusyon na bunsod na dala ng kung ano-anong sanhi. Isa na rito ang basura at dumi ng tao na dumidiretso sa dagat. Ang mga drainage ay konektado rito kaya ito ang nagsisibin nilang Poso Negro. At sa patuloy na pagdami ng populasyon ng Dalahican ay patuloy rin na pagdami ng naninirahan dito na ang dumi ng tao ay dumidiretso sa dagat at patuloy rin na pagdami ng basura na pumupunta rito. Hindi natin maipagkakaila na ang Dalahican ay nasa lungsod ng Lucena at sarami ng sasakyan at naninirahan dito ay siya ring paglala ng problema sa hangin na nalalanghap ng mga residente. Makate at hindi kaaya-aya ang pakiramdam pagkatapos ko maligo dito. At saka kung tatanungin ako kung maliligo pa ako ulit dito, ang sagot ko ay hindi na. At sa patuloy na pagdami ng populasyon ng Dalahican ay siya ring patuloy na paglala ng polusyon sa tubig dito. Kontento na ang mga iilan at ang mga naninirahan dito dahil sa hirap ng buhay, kaya't mas pinipili na lamang nilang maging masaya sa gantong lagay. Sa unang tingin, tila isang ordinaryong komunidad pangisdaan ang Dalahican sa Lucena City. Ngunit sa likod ng kagandahang ito ay ang malalaking na sugat na dulot ng iba't ibang uri ng polusyon. Isa sa pinakamalaking problema ng Dalahican ay ang plastic pollution. Ang dalampasigan ng Dalahican ay napupuno ng mga plastic gaya ng mga sachet,
mga bote at iba pa, mga basurang nabubulok. Ang mga basurang ito ay hindi lamang nanggaling sa komunidad na ito, ngunit pati na rin sa mga ibang lugar na nadadalag dito sa pamamagitan ng alon at baha. Ang plastik ay hindi nabubulok at dahil dito, ito'y nananatili sa kapaligiran ng daan-daang taon. Ang mas masakit pa, ang mga plastik na ito ay maaaring kainin ng mga hayop dagat na kalaunan ay makakaapekto rin sa ating kalusugan. Ang marine pollution na isa pang malaking suliranin sa dalahigan. Ang mga basura at kemikal mula sa lupa ay inaanod papunta sa dagat na tinatawag nating surface runoff. Ang resulta, nasisira ang mga tahanan ng maraming isda at yamang dagat. Ang polusyon sa dagat ay hindi lamang nakakaapekto sa kalikasan, kundi pati na rin sa hanapbuhay ng mga mangingisda na umaasa sa yamang dagat. Ang water pollution ay isa ring seryosong problema na konektado sa mga naunang mga problema. Ang mga basura, mga dumi na nanggagaling sa mga kabahayan, mga negosyo ay dumadaloy mula sa ilog papunta sa mga dagat na kung saan ito ay nagiging dahilan para maging kontaminado ang katubigan. Hindi rin nakaliligtas ang hangin sa dalahigan. Ang air pollution ay dulot ng usok ng mga sasakyan, aktibidad ng mga industriya at ang amoy ng mga nakatambak na basura. Ang maruming hangin ay nagdudulot ng iba't ibang uri ng sakit sa baga, gaya ng hika at marami pang iba. Ang mga polusyon sa dalahigan, plastik, tubig, hangin ay magkakaugnay. Ang plastik ay dumadaloy sa tubig at nagdudulot ng marine pollution. Ang maruming tubig ay nagiging sanhi naman ng sakit at ang amoy ng basura ay nagpapalala ng polusyon sa hangin. Ang lahat ng ito ay unti-unting pumapatay hindi lamang sa kalikasan, kundi pati na rin sa kabuhayan at kalusugan ng mga tao. Habang pinababayaan ang sitwasyon, lumalala ang epekto nito sa komunidad. Dito sa parting ito ng dalampasigan, makikita natin ang iba't ibang uri ng basura na nagmumula sa iba't ibang infrastruktura, kagaya na lamang ng plastic bottles at madami pang iba. Dito naman sa parting ito, makikita natin kung paano ang mga dumi na nagmumula sa kabahayan ay dumediretso sa dalampasigan na maaaring maging banta para sa kalusugan ng mga komunidad na naninirahan dito. Dahil rin dito, hindi na nagiging ligtas pa ng kaliguan ang dagat dahil maaaring ang mga maliligo dito ay makaranas ng pangati at iba't ibang uri ng sakit. Ngunit ang mga tao na naninirahan dito ay mas pinipiling manatili sa ganitong sitwasyon dahil na rin sa sobrang hirap ay hindi rin maipagkakaila ang di mapigilang pagtaas ng level ng tubig sa dalampasigan dahil sa global warming at climate change. Kung ating titingnan noon sa parteng ito ng dalampasigan ay kayang-kaya panlakaran ng mga tao. Ngunit sa paglipas ng panahon at di mapigilang pag-init ng panahon, ito'y halos lamunin na ng karagatan. Ang Dalahican ay isang komunidad sa baybayin ng lungsod ng Lucena na nahaharap sa maraming problema dahil sa polusyon. Isa sa mga pangunahing issue dito ay ang pagtaas ng level ng dagat at mga malalakas na bagyo. Maraming tao ang umaasa sa pangingisda para sa kanilang kabuhayan, pero nagiging mahirap ito dahil sa labis na pangingisda at urbanisasyon. Isang residente ang magsasabi kung gaano kahalaga ang pangingisda sa kanilang buhay. Kuya, ano pong pangalan niyo? Andres Garate. Ilan taon na po kayong nangingisda? Mga 20 years. Naging bahagi na po ng buhay ninyo ang pangingisda. Pwede niyo po bang
sabihin sa amin kung paano po nakaapekto ang pagtaas po ng tubig? Ay nakakaapekto yan kasi ang pagtaas ng tubig ay abot sa mga halos bahayan na dito sa lugar. Ayun po kayang mga basura po. Nakakaapekto po ba yun sa ano? Aba, oo. Number 1 yung basura. Dahil yan ang sumisira ng mga dapat daanan pa ng mga tao. Tulad ng kanabin yan. Tapos yung mga kahoy-kahoy. Sumisira yan ng mga cottage ng mga resort. Yan basura. Tsaka sa ilalim ng tubig. May mga sumasabit po bang mga basura kapag nangingisda po kayo sa nakalaan? Meron, maraming basura sa ilalim ng tubig. Paano nyo po napapanatili po ang pangailangan sa pangingisda at pagprotekta po sa mga likas na yaman? Nasa ano na rin, nasa pagkatao na rin, kung talagang iaano mo yung katulad ng aking lokasyon doon, nililinis ko yung aking lugar. Siyempre doon tayo maganda sa malinis na yun ang pinakang kahit pa sabi ko nga tayo mahirap, ang kalinisan terminal ang dapat napanatilihin. Ay bukod po sa pangingisda, ano pa po yung mga iba nyo pong paraan para po kumita? Yung katulad ng mga ganito, nagsiservice ako at saka minsan katulad may panghuli ako ng isda na bubo. Malalaki yung panghuli ng lab. Kaya nga ito may compressor ako para nakakahinga ako sa ilalim ng tubig. Madali kong tsaka yun talaga skill ko doon. Kanya-kanyang skill ang tao. Ang skill ko talaga dito sa dagat ako. Manghuli ng isda. Tulad ng mga si Urchin na yan. Pinakikinabangan ko yan. Pag may na-order sa akin. Talaba. Kung ano yung mga pwedeng pakinabangan sa dagat na kukuha at nagdadala sa tabi. Ay kuya, ano po, sa tagal-tagal po ng pangingisda nyo po dito, mas mahirap po ba ang pangingisda ngayon kumpara po dati? Ayun naman, maraming hinirap sa ngayon. Alam mo ba sa ngayon, ang napakahirap kasi ngayon sa sitwasyon ng pangingisda. Nagkaroon ng area by area. Hindi na tayo pwede lumagpas sa ibang area. Halimbawa dito ka sa Lucena, taga rito ka lang. Dito ka lang sa location ito. Pag lumipat ka ng Marinduque, huhulihin ka sa Marinduque. Pag lumipat ka ng Romblon, hulihin ka rin doon. Nagkaroon ng area by area. Nung araw kami, kahit sa Palawan, walang ganito naman. Kahit saan kami lugar. Nakakabisayaan, Samar, Bicol, kung saan kami ng araw. Ngunit nanganganib ito dahil sa maraming pagbabago. Dahil dito, maraming tao ang kailangang maghanap ng ibang paraan para kumita at makasabay sa mga pagbabagong dulot ng kalikasan. Ang dalahican ay isang lugar kung saan puno ng buhay at aktibidad sa ekonomiya. Bago dumating ang krisis, maraming lokal na negosyo ang umunlad at nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Pero habang papalapit ang krisis, unti-unting humina ang ekonomiya. Maraming negosyo ang nahirapan at tumaas ang bilang ng mga walang trabaho. Dahil din sa mga problema sa kapaligiran, lalo pang lumala ang sitwasyon na nagdulot ng isang siklo ng paghina. Ano pong lagay po nung pagbebenta niyo po ngayon? Halos parehas lang yun. Alam mo ba kung bakit? Kung masasabi. Ang value ng pera ng araw. Mura ang isda ng araw. Marami. Ngayon, ang bilihin ng araw, mura din. Yung mga mura ang bili, mura din ang bilihin. Ngayon, mahal ang isda. Ang mamahal din naman ang bilihin. Halos mamantayan lang, parehas lang. Yung mas maganda pa ng araw isa sa ngayon. Yung mga nakukuha niyo pong isda, ganoon din po karami or kumunti po? Umunti na. Kumunti ang nakukuha ang isda sa ngayon. Kasi nga ngayon ay ang dagat dinadayo ng isda, Palawan.
hindi na dito ay mga isda rito ay kaunti na. Saka dito hindi na kasi panhika ng ng isda itong location na ito. Kasi gawa ng ito ay parang pollution na ba ang patay ang corals. Diba? Patay ang coral. Akala nyo yung puti na yan. Ang tunay na kulay ng corals ay kulay green, makukulay sila. Yan ganyan puti. Yan ay patay ang corals. Pollution yan. Kalis ng bunga ito. Ano yan? Yan ay patay ang corals niya. Kasi ang inaano nga natin, yung mapasyalan din tayo ng mga taga iba't ibang lugar na makikita ay hindi maayos ang rito. Kasi dapat yung tagapagpasunod, yun talaga ang magtuturo dito sa lugar. Para ito ganito mayroon tayong, kasi kung bibigyan niya ng yung pinakang mga tulad ng pagmumulta, di ba? Mumulta kayo pagka kayo ganito ganun. Pagka ganun ang gagawin nilang pangbabatas, magkakaroon ng disiplina. Di ba? Disiplina ang daon. Walang kapatid, walang basta tayo importante sumunod kayo doon sa pinatutupad ng batas. Yan ang pinaka-number 1 dyan. Kasi ang mahirap nga dyan sa ngayon, huwag naman sana ganun ang sitwasyon na partido sa partido. Ang nangyayari kasi ganun ito nasa tungkulin, hindi nila bibigyan ng parusa, di ba? Pantay-pantay. Wala na ipatupad yan sa mga pinagbawal nila. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang yung higpit. Ihiwalang higpit. Dahil din sa mga problema sa kapaligiran, lalo lang lumalang sitwasyon at nagdulot ito ng isang siklong paghina. Noon, sagana ang dalahican sa buhay ng mga halaman at hayop kung saan malinis pa ang tubig at masiglang ekosistema. Ngunit dahil sa polusyon at epekto ng pagbabago ng klima, unti-unting nasisira ang kanilang tahanan. Maraming mga isda ang namamatay at sumasama ang kalidad dahil sa mga plastik at basura na hindi naitapon na maayos. Kasama na dito ang mga halaman na nahihirapang mabuhay dahil sa lupang madumi at kontaminado. Kung magpapatuloy ito, hindi lang sila ang mawawala, kundi pati ang balanse ng kalikasan sa dalahican. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin ang pagdami ng mga basura na pupunta sa ating karagatan. At sa proseso ng pagkabulok ng mga plastik sa dagat ay siya ding pagdami ng GHG o greenhouse gases sa ating atmosfera na siyang nakakaapekto sa patuloy na pagbabago ng ating klima. At kung siyang pababayaan ay maaasahan ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa ating karagatan. Sa kabilang banda, kung ito ay ating pababayaan at hindi bibigyang pansin, ay hindi lamang ang kagandahan ng karagatan at buhay ng mga laman dagat ang maaapektuhan, kundi pati na din ang tirahan, kalusugan at hanap buhay ng mga taong malalapit at umaasa dito. Ang pag-aalaga ng ating karagatan ay ating responsibilidad. Hindi natin kailangan ng malalaking hakbangin, kundi pwede tayong magsimula sa simpleng ngunit makabuluhang pagbabago. Ang simpleng pagtigil ng pagtapon ng basura saan man ay makakatulong sapagkat bawat piraso ng plastik na hindi napupunta sa dagat ay nagliligtas ng buhay. Paggamit ng reusable na bagay tulad ng bote, bag at lalagyan para mabawasan ang basura. Pag-segregate ng tama at tiyaking ang mga recyclable ay nauuwi sa tamang proseso. At panghuli, pagsuporta sa mga inisyatibo ng mga otoridad tulad ng edukasyon sa kalikasan at rehabilitasyon para sa pagsasaayos ng ating mga baybayin. Ilan lamang ito sa mga simpleng bagay na ating magagawa, ngunit sobrang laki na magiging epekto para sa ating karagatan at inang kalikasan. Marapat na ating tandaan na ang bawat basurang ating itinatapon ay sa atin din babalik. Sa anyo ng lason sa pagkain, tubig at hangin. Kung kaya't kunais natin ng malinis na kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon, ay atin ang simulan ngayon. Hindi pa uli ang lahat, pero ang bawat araw na nasasayang ay isa pang araw na nasisira ang ating mundo. Sa paglubog ng mga basura ay siya ring kasama sa paglubog ang komunidad.
Hahayaan ba nating malunod ang komunidad sa dagat ng basura?